So, sa mga tweet, pinatutunayan nila na tama yung direksyon na ginawa ko eh. Dahil nga napakahirap para lang magpasingaw ka. So, bibigyan mo siya ng bibigyan mo siya ng insentibo eh. Di ba, meron kang protection. Ang Estado ang magbibigay sa'yo ng protection, kaya sabihin mo na yung gusto mong sabihin. Yun naman yung tuntunin eh. Yun ang layunin ng batas. Gusto ng Estado, magtagumpay siya sa pagpaprosecute ng mga may kasalanan. Yung mga tibali. Kaya, in exchange for that, bibigyan niya ng protection eh. So yung batas na yun, kung makikita mo sa title pa lang, sabi ko nga, patungkol yun sa protection at benepisyo nung taong nag-a-apply na maging state witness. Pagkas nag-a-apply pa lang, para ikaw mag-a-apply ka pa lang ng trabaho, ang kailangan lang, ito yung edad mo, ito yung ganito. Pagkatapos maglalagay ka ng requirement na wala doon, bayaran mo muna yung utang mo kay Pedro bago ka makapag-apply. Wala namang ganun eh. Doon sa batas. Doon sa batas. So, hindi mo talaga gusto na mag-prosecute. Ibig sabihin, gumagawa ka ng paraan para... Gumagawa ka ng paraan dahil takot ka dito sa... dahil baka magsabi talaga ng totoo ito, kaya dinidiscourage mo, kaya maglalagay ka ng additional requirement na hindi naman sinasabi ng batas. Pinapahirapan mo. Pinahirapan mo. Pagkatapos sasabihin nila, si Marcoleta ang dyan. Si Marcoleta ayaw niyang magsoli. Hindi po, wala akong sinabing gano'n eh. Ang sinabi ko, ang pagsusoli po sa bandang huli. Hindi po sa panahon na nag-a-apply pa siya para magamit siyang testigo ng pamahalaan. Dahil importante nga na ma-prosecute natin lahat ang mga tiwaling ito. Ano ba sasabihin ko sa kanila para maintindihan itong napakasimpleng gusto ko mangyari? Ngayon, malinaw na, Sen. Iwanan natin yung parte na yon. Lumitaw ang isang whistleblower na hindi inaasahan ng lahat. At ito, mismo nakakita ng pag-deliver ng maleta-maleta. Anong pangalan niya? Ang pangalan niya ay si Sergeant Orly Gutesa. Oo. Kilala ko yan. Anong ginawa nila? Bandang huli, Sen, ay hinanapan ng maraming butas. Sa halip na, sabi nga ng iba, bakit teka muna, parang may mali. Nagsusumbong siya. Anong parang may mali? Sabi kasi, nagsusumbong may sinusumbong siyang krimen, may nagharap na nakawan doon, no? Ang ginawa nung nag-iimbestiga, teka, patingin ng ID mo, sino ka? Taga saan ka? Nasaan ka nung ganito? Peke yung ID mo. Parang si Saito. Si Saito pumunta sa'yo. Sir, sabi niya sa'yo, ito pong, nakita niyo po yung taong yon? Yung pong naka-jacket na yon. Magnanakaw po ng kalabaw yun. Pero ingatan niyo lang po ako. Sinasabi ko lang po sa inyo. Nagsusumbong lang ako. Ang ginawa mo kay Saito, halika rito. Kagaya na sinabi mo, taga saan ka? May asawa ka ba? Para ba siyang uusigin mo pa eh? Sasabihin niya, Mario Joseph naman na tao to. Tumutulong na ako sa Estado para ang komunidad ay maging protektado, mawala yung magnanakaw ng kalabaw. Ako pa pala. Ako pala ang babalikan nito. So paano may encourage ang isang tao na gustong tumulong para lang maisantabi na natin ang kawalang hiya na pinasimulan ng mga taong ito? Yung kinakasangkapan ng gobyerno at voluntaryo na nga silang lumalabas, sila pa inuusig mo. Yan ang isa sa pamamaraan nila. Ano sinabi? Yung notaryo, ano? Yung unang-unang sinabi ay, teka muna, sabi nung abogado, hindi ko naman pirma yan eh. Hindi ko pirma yung notaryo, peke yung notaryo. Therefore, peke yung salaysay. Yan. Peke yung dokumento daw eh. Sinong maniniwala sa kanya? Ay, ako naniniwala hindi niya pirma yun eh. Pero ngayon, ang common practice, pumunta ka sa mga lugar na napakaraming nagnunotaryo. Halimbawa, yung paligid na City Hall. Kahit sa munisipyo. Nakahilera yung mga notaryo publiko. Di ba? Ibibigay mo lang ang papeles mo. Pagkatapos, magkano po? 150 o kaya 200. Totoo po yan. Bibigyan niya na sa'yo, nakatatak na. Babalikan ka ba noong nagpanotaryo? Ay, hindi. Sir, bago po ako umalis, pwede bang malaman ko talaga ikaw pumirma rin? Kayo po ba itong abogadong ito? Walang ganun. Sa totoong buhay. At saka, halimbawa, sa kaso ni Gutesa, saan naman kukuha ng pantatak si Gutesa? Bakit niya pepekein yung notaryo? Hindi yung pagpapagawa lang ng pantatak. Madali lang magpanotaryo. Sa magnanakaw ng dry seal na pinangganyan niya doon sa... Di ba? Ayun lamang pangalan nung yung lugar. Meron din yung Manila, o kaya Quezon City. Maliit lang yun eh. Gaganunin mo eh. Tapos gaganunin. Saan niya kukunin yun? Di ba? Ano naman ang motibo ni Gutesa na mameki pa ng notaryo? Notaryo nga. Anong kikitain niya ron? Di ba? Pwede naman magpanotaryo talaga. Pero si Gutesa, sinabi ko, he is the most credible witness ever produced by this committee. Sinabi ko sa kanila eh. Why? Gutesa,
has everything to lose. He has nothing to gain. Aha. Nilagay niya sa panganib ang buhay niya at ang buhay ng pamilya niya. Alang-alang sa pagmamahal niya sa bayan. Pero anong ginagawa sa kanya ngayon? Inuusig siya. Hinahanap kung nasa, nagtago yung tao, pansamantala yata. Dahil nga, may patong pangayasa sa ulo yun eh. Ito pa. So sino ngayon? Sino ngayon? Hindi pa ba nahalata ng taong bayan? Yung talagang gustong magsabi. Kung nasaan yung pinakamalaking isda, yun ang pinagtatakpan. Yun ang inuusig. Yun ang ayaw suportahan. Kulang na lang na ikulong eh. Kulang na lang na, sabi pa nung yung kakilala mo na senador, he might be liable for perjury. Ayun nga. He might be liable for falsification of the notary or blah, 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 and blah, blah, blah. Kinasangkapan pati yung judge ng Maynila. Kakasuhan pa. Mamaya, ikukwento ko kung anong pamamaraan ang ginawa nila. Ayun nga. Saan nagtataka nga ako dahil si Gutesa, hindi ba, tumestigo. So ang unang nakita nila, notaryo. Pero lately, mukhang pati brand yata ng maleta. Ino-question. Kine-question na. Dahil sabi ng isang... So hindi sila interesado talaga na sinasabi? mapagsino kung sino talagang mastermind. Lahat ay gagawin para lahat, kahit sino ang gagawa ng paraan, nalilitaw, ganyan ang gagawin namin sa inyo. Sa bagay. So madi-discourage lahat ang mga tao nalilitaw sapagkat ganun ang kanilang gagawin. Lahat ng pwedeng ilabas. So, masasabi ba natin na ang mga taong ito interesado na malaman ang totoo? Ang pinagmulan ng lahat ng ito, sino ang may kasalanan nito, sino ang promotor nito, sino ang author ng lahat ng ito, interesado ba sila? Mukhang ang interest nila, Sen, ay makaligtas sila. pigilan magsalita. Makaligtas sila. Aha. At ngayon nga ay nililin lang nila yung mamamayan, ibinabaling sa iba't ibang mga pamamaraan, di ba? Dinadaya para lamang mapagtakpan ang kanilang mga gagawan. Marami pa eh. Kaya hindi na rin nagtataka ang mga babae natin na... Pati nga ako, hindi ba? Siyempre, kayo mismo. Kayo ang Pati ako, nagsusulong ito. akalain mo doon sa resolution ng judge, pati raw yung nag-present ngayon. Saan ka nakakita, judge, ito ng Maynila? Ay maring Saan ka damay. Pati yung gumamit ng peke na notaryadong dokumento, ay may pananagutan dyan. Isipin mo. Parang akala mo, hiniling nung abogada na gano'n ang gawin ng judge, kinakailangan panghimasukan. Judge, pwede bang advisean mo ako sa magitan ng iyong bihasang pananaw tungkol sa batas, na pati ba yung gumamit na nga ito, may kinalaman. Akala mo, merong ganong issue. Alam mo, yung paggagawa ng isang order, depende lang kung ano yung hinihingi ng issue. Ang issue lang, yan bang pirma na yan ay totoo, hindi na kanya? Yun lang. So napatunayan na hindi nga. Dahil nga hindi nga siyang pumipirma talaga eh. Meron siyang taga-pirma. Kagaya ng nangyayarang common practice ngayon. Hindi ang abogadong nandun, maglalagay siya ng sekretarya, isang staff na taga-pirma. Sapagkat ito ay naging industry na ito eh. Common practice. Common practice. Kumikita sila rito eh. 150, 200, hanggang 1,000, depende sa nature ng dokumento. So pati ako ngayon titirahin. Alam mo kung bakit? May kinasangkapan siguro dyan. O di sabi ko, subukan mo. Para magkaalaman tayo. Kasi parang hindi na-touch yung issue. Kasi ang ginawa nila, kinumpare yung pirma ng abogado dun sa nakapirma sa notaryo. So hindi nga magkatugma dahil hindi nga naman siyang pumipirma eh. Ang hindi kinalimutan niya. Kinalimutan niya na pumunta ako sa kanya. Ayan, bakit nga ba? Anong hinihiling niyo ba doon? Ako, ang pagpunta ko rito sa iyo, Judge, ay hindi ako interesado sa pirma. Sapagkat alam na alam ko, hindi siya nakapirma dyan, but somebody else signed for her. Yan naman po ang kalakaran. Alam niyo po ninyo yan eh. Ang gusto ko lang po, bigyan ninyo ako ng sample na ninotoryado niyang mga dokumento para sa ganun, maikumpara ko. Yun lang po yung pinunta ko rito. Kasi kapag nakakita ko ng dokumento na pareho din, kung ano yung notarial details nito, pati yung lugar, lalong-lalo na yung pirma, kung sino man yung pumipirma na yun, sapat na po sa akin yun eh. Halimbawa, binigyan nyo ko ng 10 sample. O Judge, nakita nyo naman, halos pareho. Again. Sa akin na-establish na, hindi nga pirma, pero somebody is signing for her. Malinaw ito eh. Sabi niya, hindi po sa Supreme Court po kayo hihingi. O di, okay lang. Total naman, iniimbestiga, baka ako ganun ang gagawin. Sabi ko, pinakiusap ko na ikumpara. Alam mo ginawa? Nag-stick siya dun lamang sa pirma. Sinabi ko nang hindi ako interesado sa pirma. Ito, lumitaw ngayon, na natapos niya na raw ang investigasyon. So, sumulat na ako, sabi ko, bigyan mo kami ng kopya. Sabi niya, hindi kita pwedeng bigyan ng kopya because you are not a party to the case. So, hindi po kayo kasi ang humihingi.
Okay, so hindi raw ako parte sa case. Nakalimutan niya, senador ako ng Republika ng Pilipinas at member ako ng Blue Ribbon Committee. Ang sabi niya sa sulat niya, I furnish a copy to the Blue Ribbon Committee. So inutusan ko staff ko. Pakitingnan mo ka kung nandun na at kumuha ka naman ng kopya. Alam mo, sabi sa Blue Ribbon Committee, wala kaming kopya rito. So sino man nagsasabi ng totoo dito? Bakit parang inililigaw na naman yung mga tao? Mukhang nabigyan lang yung chairman, Sen. O, di ba? O, ang ginawa ko ganito. Sumulat ako sa Korte Suprema. Ayan na. Bigyan ninyo ako ng, humingi po ako ng kopya, kahit na sample po, kahit na tatlong samples lang sa loob ng isang buwan, magmula nung Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, hanggang Agosto. 3 copies each. Sample. Ng notaryo ni... Naninotaryo nitong, ginrant ng ano. Ganun. Ginrant ng Supreme Court. Sabi, notwithstanding that this case has already been resolved by the blah, 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 that considering that the request is legitimate, your request is granted. O, di ngayon, pinapunta ko ngayon ang aking abogado. Tatlo sila dahil marami yun voluminous. Para makatulong na kayo kung ganyan, na kayo na yung humanap. Tulungan nyo na yung clerk of court. Dati punta naman nung Lunes, pumunta yung mga... Alam mo, sagot. Sabi ng clerk of court, ma'am, hindi po kayo pwedeng kumuha ng sample. Ito yung gano'n, Supreme Court. Opo, pero kasi po, sabi ni executive judge. Na naman. Sabi ni executive judge, siya ang magdidesisyon kung anong kopya ang ibibigay sa amin. So pipiliin niya yung may pirma na. yung may pirma na, yung pirman talaga. Paano ka ako itong ikukumpara? Sabi ko lang, humingi kayo ang kumuha. Siyempre ang instruction ko, kumuha kayo yung malapit-lapit doon sa mga ganito. Baka nahihirapan kumuha. Maghanap. Hindi, bakit sasabihin ng executive judge na siya ang magdesisyon, siya ang pipili? Naku po. Baka hindi lamang yung abogadang may problema rito. Ay, maaari nga. Ako hindi ako nananakot, Nelson. Ako, magmula sa umpisa hanggang ngayon, kung ano yung tuntunin, kung ano yung tama, kung ano yung legal, ilalaban natin yan. Kahit saan tayo makarating. Bakit ganun ang kanyang actuation? Hanggang ngayon, ayaw akong bigyan ng kopya. Dapat hindi ako partido sa kaso. Sino ang partido sa kaso? Yung Blue Ribbon Committee? Hindi na siya partido eh. Dito, sa sinasabi nyo. Doon sa petition nyo yan eh. Yung tungkol sa pirmahan. Ayun nga, Nagpunta daw yung abogada para i-report, merong incident report, sabi niya, na meron pong gumamit ng aking pirma. Hindi ko po pirma yun. So, kinasangkapan ng NBI para lang pinahirapan pa yung sarili. Sabi ko, hindi po yung pirma ang issue dyan. Gusto ko lang makakuha ng mga kopya na notaryo sa opisina na yan para ikumpara ko lang. So, meron na po kasi akong isang kopya eh. So, pati sa notaryo, linilihis pa rin yung ano? No, yan ang sinasabi ko. Kung gaano kalawak ang kanilang pamamaraan, kinasangkapan ng lahat. Hindi ako, wala akong tina-charge dito, Nelson. Pero sa nakikita ko, yung aking request na mismong Korte Suprema na grant, humihingi lang ako ng sample. Bakit sasabihin ng executive judge, siya ang merong karapatang magdesisyon kung anong sample ang ibibigay niya sa akin? Anong klaseng katuwiran niya? O, yan isang example. Meron ka pa yata. Hindi po pala yan, ano? Ngayon lang namin nalaman yan, ha? Kaya pinapaalam ko ngayon sa buong Pilipinas. Gusto niyong palakihin natin. Hindi po ako nagpapalaki. Kayo po, ha? Simple lang po ang aking request. Pwede po bang maikumpara lang? Pinayagan ako ng Korte Suprema pagkatapos ikaw ngayon ang magiging dahilan para hindi ako, ikaw magdesisyon, ikaw magdi-decide. Bakit? Sinabi ba ng Korte Suprema, ikaw mag-decide? Sinabi ba? Baka alam na niya na mapapahiya siya kapag... ikaw nagsabi niyan. At posible, natutuon sinasabi mo. So, ba't niya pipiliin? Kasi Sen, may lumabas ng ibang notaryo na ganun talaga ang pirma nung... Kaya nga, ito yung di ba? Di ba? Pinakita nga natin kanina, saan galing yun? Sa... ano pa yung mga ng pagtatakip? Sa Panlilin lang. Nako. Para iligaw ang taong bayan. Ano pa? Meron pang isa, Sen. Yung bang latest kasi ito'y notaryo, medyo matagal-tagal na. Ang pinakabago, yung sumunod pala dito ay pati yung pagiging independent director ng misis nyo, nabanggit, ha? Lahat gagawin lahat na. Sinasabi, sana, kaya natin kinukwento to para lumiwanag sa ating mga mamamayan. Kung anong pamamaraan ang ginagawa nila. Lahat na ng kaparaan. Wala namang kinalaman ang asawa ko rito. Ayun nga ho. At independent director yan. Yan ay nasa batas. Katulad ng bangko, halimbawa. Ang mga bangko,
katulad ng insurance company, sinasabi ng corporation code, pagka ganito ang nature ng isang industry, banking industry, Opo. kailangan maglagay ka ng independent director. So, halimbawa si Diskaya, nag-deposit sa bangko. Ang asawa mo ay independent director. Doon sa bangko na yon. Kung mo ba si Diskaya ay kasama dito sa flood control, nag-deposit sa bangko na kung saan director ang asawa mo, kasalanan ng asawa mo. Wala. May connection ng asawa mo ngayon kay Diskaya. Baka pagka gano'n, pati yung binilhan ng toyo ay samantalang independent director, alam nila ito eh. Walang kinalaman sa pagmimay-ari. Walang kinalaman sa management. Wala siyang connection. Affiliation. Kung relative ka, hindi pwede. Apo. Nang lahat ng may-ari. Ganon ka neutral, ganon ka independent, kaya ang tawag independent director. Pero pati yung pinuntahan. Sa hangarin nila na mabutasan ako. Mukhang... Ganon ang akala nila. Pero ano nangyari? Naintindihan ng taong bayan. Tsaka huminto na sila doon eh. Pero madali lang yun, di ba? Madali yung paliwanag. Meron pang bago. Kaya lang, paulit-ulit nila re-recycle. May bago, Sen. Ito yung, siguro sabi nila, sa wakas, naka 3 points din tayo dito. Laglag dito si Senador Marcoleta. Na naman. Pero bago yan, ibitin muna natin kasi meron tayong itatanong sa ating mga kababayan.